Sa isang madilim at mapanganib na kagubatan ng Albania, makikita ang isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Siya ay sugatan, nanghihina at tila wala ng pag-asa. Siya ay si Florante, ang anak ng dakilang Duke Briseo. Habang nakatali at walang kalaban-laban, bumabalot sa kanyang puso ang matinding dalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama at sa kapalaran ng kanyang minamahal na si Laura. Ama! Bakit niyo ako iniwan? Bakit kayo kinuha ng tadhana sa aking buhay? Kung kayo sana'y narito, hindi ako magiging ganito! At si Laura, aking mahal, sana iligtas ka pa. Sana hindi ka mapasakamay ng taksil na sa Adolfo. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, ang kagubatan ay nananatiling tahimik at madilim. Ngunit hindi alam ni Florante na may isang taong naglalakbay sa lugar na iyon. Isang mandirigmang Moro na nagngangalang Aladin. Mga traidor! Mga hayop! Mga taksel! Parang may naririnig akong daing. Sino kayo nasa gitna ng kagubatan ng ganitong kalagayan? Biglang nabasag ang katahimikan ng kagubatan. Mula sa kadiliman, sumulpot ang dalawang mabangis na leon, gutom at galit. Dahan-dahan silang lumapit kay Florante. Diyos ko! Ito na ba ang aking wakas? Wala nang lakas upang ipagtanggol ng aking sarili. May makakarinig pa ba sa aking sigaw? Sumigaw si Florante sa natitirang lakas ng kanyang tinig. Narinig ito ni Aladin. Tulong! May makakatulong ba sa akin? May taong nasa panganib! Hindi ko siya maring pabayaan! Nang makita ni Aladin ang dalawang leon na papalapit kay Florante, agad siyang lumundag at hinarap ang mga ito. Hindi ko hayaang mamatay ang isang taong walang kalaban-laban! Matapang na nilabanan ni Aladin ang dalawang mababangis na leon. Matindi ang kanilang labanan. Ang mga leon ay umatungal habang si Aladin ay buong tapang na lumalaban. Salamat sa may kapal. Natapos din ang laban. Ngunit si Florante ay nawala ng malay dahil sa matinding panghihina. Halos wala na siyang lakas. Kailangan ko siyang tulungan. Hindi ko siya marang iwan dito. Maingat na kinalas ni Aladin ang mga tali ni Florante at ginamot ang kanyang mga sugat. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nagkamalay si Florante. Nasaan ako? Sinong nagligtas sa akin? Huwag kang matakot. Ako ang nagligtas sa iyo. Ako si Aladin. Ikaw? Isang Moro? Bakit mo ako tinulungan kahit ako'y mula sa Albania? Hindi ba't magkaaway ang ating mga puwersa? Ang tunay na kabutihan ay walang kinikilangang relihiyon, sapagkat tungkulin natin tumulong. Kung ganun, utang ko sa iyo ang aking buhay. Maraming salamat, kaibigan. Kung pahintulutan mo, nais kong ikwento ang aking buhay. Ako si Florante. Ako ay anak ni Duke Briseo, ang tagapagpayo ng hari ng Albania, at ng prinsesang si Floresca. Lumaki si Florante na napapalibutan ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngunit kahit noong siya'y bata pa lamang, dumaan na siya sa panganib. Noong ako'y sanggol pa lamang, muntik na akong mamatay. Ano ang nangyari? Isang malaking buwitre ang nagtangkang agawin ang batong hiyas na nakasabit sa aking dibdib. Ngunit niligtas ako ng aking pinsan na si Menalipo. Nang ako'y 11 taong gulang,
ipinadala ako ng aking mga magulang sa Atenas, sa Gresya, upang mag-aral. Doon siya nag-aral sa ilalim ng kilalang guro na si Antenor. Mga mag-aaral, tandaan ninyo, ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasusukat sa talino, kundi sa kabutihan ng puso. Sa Atenas, nakilala ni Florante ang kapwa niya mag-aaral na si Adolfo, isang lalaking kilala sa kanyang talino at ambisyon. Akong pinakamatalino mag-aaral dito. Walang makakatalo sa akin. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, lalong gumagaling si Florante. Florante, ikaw ang pinakamagaling sa aking mga mag-aaral. Hindi, Mari. Hindi siya dapat humigit sa akin. Isang araw, habang sila'y gumaganap sa isang dulaan, lihim na sinubukang patayin ni Adolfo si Florante. Pinandro! Florante, maingat ka! Dahil sa pangyayaring iyon, napilitang umuwi si Adolfo sa Albania. Makalipas ang isang taon, nakatanggap si Florante ng isang lihim mula sa Albania. Anak, pumanaw na ang iyong ina na si Prinsesa Floresca. Umuwi si Florante sa Albania kasama si Menandro. Nakatanggap si Duke Briseo ng isang sulat mula kay Haring Briseo. Mahal na hari, ito pala ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip, ikaw ang papalit sa aking trono. Mahal na hari, maaari po bang malaman ng pangalan ng binibining iyan? Ah, siya si Laura, ang aking anak. Maiwan mo na kita. Mag-uusap mo na kami sa iyong ama. Gandang umaga sa iyo, Binibini. Kanina pa kita napapansin dito. Magandang umaga din sa iyo, Florante. Lagi kang ikikwento sa aking ama. Gusto niyo bang magkakilala? Pagdating sa Albania, isang sugo mula sa kaharian ng Crotona ang dumating upang humingi ng tulong. Florante, ang kaharian ng Crotona ay nasa panganib. Sila ay tinatake ng mga Persya. Ang hari ng Crotona ay aking lolo. Hindi ko maaaring talikuran ng panawagang ito. Kasama mo kami sa laban. Dito nagsimula ang mga digmaang haharapin ni Florante upang ipagtanggol ang mga kaharian laban sa kanilang mga kaaway. Mga kawal sa Persya, huwag kayong aatras. Ngayong araw na ito, sasakupin na natin ang Albania! Para sa Persya! Laban! Mga kawal ng Albania, huwag kayong matakot. Paglaban ang ating bayan, ang ating kalayaan. Para sa Albania! Laban! Hatya! Mga kawal ng Albania, handa, ayo! Attention! Para sa Albania, lalaban tayo! Laban! Laban! Tulong! Tulong! Laban! Florante, ikaw pala ang sinasabing
ang pinakamagaling na mandirigma sa Albania. Tignan natin ngayon. Di ko pinaglaban ang aking sarili. Naglaban ko ang aking bayan. Hindi ako natatakot sa iyo. Para sa Albania! Sa huli, nagtagumpay si Florante at napatay ang general ng Persya na si Osmalik. Ano ito? Ang bandila ng Persya? Dito sa Albania? Di ko ayang masakop ang aking bayan. Matagumpay niyang iniligtas sina Duke Briseo, Haring Linceo, Adolfo at Prinsesa Laura mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ni Emir. Florante, muli mo kaming iniligtas. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Ipinagmalaki kita, anak. Ipinakita mo ang isang katapangan ng isang mandirigma. Florante, nagpangako sa iyong kabutihan at katapatan. Prinsesa Laura, ang inyong tiwala ay nagbigay sa akin ng lakas. Dahil sa kanyang katapangan, itinalaga si Florante bilang tagapagtanggol ng Albania. Ngunit, hindi natuwa si Adolfo sa mga papuring natanggap ni Florante. Bakit si Florante ang pinupuri na lahat? Ako rin ay mandirigma! Ako rin ay may kakayahan! Darating ang araw, mawawala rin ang karangalan ni Florante. At sa araw na iyon, ako ang maghahari. Lipas ang panahon at nagkaroon ng digmaan sa Etolya laban sa mga Turkong pinamumunuan ni General Miramolin. Mga kawal, lalaban tayo para sa ating bayan. Mga kawal ng Albania! Huwag kayong susuko! Paglaban natin ang Albania! Sa gitna ng labanan, may dumating na isang liham para kay Florante. Florante, anak, kailangan ka nang bumalik ng Albania. Leandro! Pinagkatiwala ko sa iyo ang aking hukbo. Pagpatuloy mo ang laban. Huwag kang mag-alala. Pagpatuloy namin ang laban. Mag-ingat ka, kaibigan. Pagbalik ni Florante sa Albania, nalaman niyang si Adolfo ang namumuno sa kaharian. Hindi maaari. Paano ito nangyari? Adolfo, bakit mo ito ginawa? Ha? Bakit? Bakit? Dahil pagod ako, makita ka, pinupuri ng lahat. Pinugutan ko ang ulo ng iyong ama at pati si Haring Linceo. Hindi! Napakasama mo! Tapos nito, dinala si Florante sa kagubatan at itinali sa isang puno ng akasya. Isa kang matapang na taong hinarap ang lahat ng iyan. Ito na ang oras para ikwento ko sa iyo ang aking sarili. Ako naman ay anak ni Sultan Ali Adab, ngunit nais niya ako ipapatay dahil pinagbintangan niya akong tumakas sa digmaan. Habang sila ay nag-uusap, narinig nila ang tinig ng isang babae sa kagubatan. Aladdin! Saan ka na? 6 na taon na kitang hinahanap! Habang siya ay naghahanap, narinig niya ang sigaw ng isang babae. Tumahimik ka lamang at sumunod ka sa akin. Matagal na patay si Florante, kaya huwag ka nang umasa. Di ko kaya ang magpatuloy ang kasamaan. Tama na yung kasamaan! Halika na, Laura. Pabalikan kita, Laura! Matapos ang lahat ng paghihirap, nagtagpo sina Florante, Laura, Aladdin at Flerida sa kagubatan. Laura! Wakas ay muli kita. Laura, hindi ako nawala ng pag-asa na muli kitang makikita.
kang itinadhana ang ating pagkikita upang makasan ang kasamaan. Bumalik sina Florante at Laura sa Albania at sila ay naging hari at reyna. Papangako ko na magiging makatarungan akong hari. At pinapangako ko na ako ay magiging isang reyna na maglilingkod sa ating bayan. Samantalang sina Aladdin at Flerida ay bumalik sa Persya kung saan si Aladdin ay naging bagong sultan. Mula noon, namuhay ng mapayapa ang Albania at Persya. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasinganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala. One, two, three, go! Leandro! Loko! Hila, hila kay. Ay, owas, ay, kitoy. Ay, gila, ay, gila. Umuhuba na. Ay, tingog, tingog, no. Kitoy. Uy, gosh! Dropan nyo. Hila ka? Kala, okay na, guruto na. Dili, uy! Sakit yung pangabay. Ay, tanaw sa. Kencana. Kencana ya. Aladdin! Nasaan na ka? Hindi ko hahayaang patuloy ang kasamaan. One, two, three, go! Dahil pagod ako, pinupuri na lang. Effort, kayo ni si Lionel ba? Luko, luko.